Ngumiti ng masama ang aking manugang. Kain na, matandang hukluban. Espesyal na putahe ito. Ngunit agad kong naramdaman na mayroong mali. Ang ngiting aso ng manugang kong ito ay may itinatagong lason sa likod ng pagkukunwaring isang masayang hapunan ng pamilya. Nagpanggap akong lumunok, ngunit nang siya'y tumalikod, pinagpalit ko ang aming mga plato. Hindi kayo maniniwala sa nangyari makalipas ang 1 oras. Hindi mananatiling walang kaparusahan ang kanilang kataksilan. Tatamaan sila ng buong-buo ng mga kahihinatnan. Bago magpatuloy, mag-subscribe sa channel at isulat sa mga komento kung anong oras na sa inyong lugar ngayon. Sabi nila, hindi mo na raw matuturuan ng bagong pakulo ang isang matandang aso, ngunit ang isang matandang aso na may 42 taong karanasan sa parmasyutika ay kayang amuyin ang lason mula sa kabilang dulo ng hapagkainan. Hapon ng linggo, kalagitnaan ng Hunyo, nang magbago ang lahat. Nakaupo ako sa sarili kong silid-kainan sa isang subdibisyon sa Quezon City. Pinapanood ang aking manugang, si Stanley de Guzman, na naglalapag ng plato sa harap ko na may ngiting kahit pating ay kakabahan. Kain na, matandang hukluban, sabi niya. Espesyal na putahe ito. Ako mismo ang nagluto para sayo. Hindi kailanman nagluto si Stanley. Sa 6 na taon niyang kasal sa anak kong si Veronica, bihirang-bihira siyang pumasok sa kusina. Isa siyang car salesman sa isang dealership sa Rodriguez Avenue, yung tipo ng lalaki na ang tingin sa pag-init ng tirang pagkain sa microwave ay pagluluto na. Ngunit heto siya, inihahain ang braised beef in wine reduction. Maganda pa nga ang pagkakaayos. Iyon pa lang sana ang una kong babala. Itinaas ko ang aking tinidor, inilapit ang isang piraso sa aking ilong. Mabango ang karne, malinamnam. Ngunit sa ilalim nito ay may iba pa, isang bahagyang amoy ng mapait na almendras. Karamihan ng tao ay hindi ito mapapansin. Karamihan ng tao ay hindi gumugol ng 4 na dekada sa pagtukoy ng mga gamot sa pamamagitan lamang ng amoy. Mukhang masarap ang amoy, sabi ko. Anong sangkap ng sarsa? Sikreto ng kusinero, sabi ni Stanley, sabay upo sa kanyang silya. Kumakain na siya ng kanyang parte, sinusubo ang pagkain na parabang ilang araw nang hindi kumakain. Si Veronica, ang aking 38 taong gulang na anak, ay nakaupo sa pagitan namin, tinutusok-tusok lang ang kanyang salad. Hindi niya ako matingnan sa mata. Madalas na niyang ginagawa iyon kamakailan, umiiwas sa tingin, umaalis sa kwarto kapag pumapasok ako. Hiniwa ko ang karne, dinala ito patungo sa aking bibig. Lalong tumindi ang mapait na amoy. Benzodiazepines. Itataya ko ang lisensya ko sa pagkaparmasyotiko rito. Malakas na dosis. Marahil ay dinurog na diazepam na inihalo sa sarsa. Sa mas batang tao, magdudulot ito ng matinding pagkasedate. Sa isang 68 taong gulang na lalaki, maaari nitong patigilin ang puso ko. Kahanga-hanga talaga ito, Stanley, sabi ko, ibinababa ang aking tinidor. Mukhang pinag-isipan mo itong mabuti. Higit pa sa inaakala mo, matanda. Kinilabutan ako sa paraan ng pagkakasabi niya. May pananabik doon. Kagustuhan. Tumalikod si Stanley upang kunin ang bote ng alak na agaw ang kanyang atensyon. Sa sandaling iyon, kumilos ako. 42 taon ng tumpak na koordinasyon ng kamay at mata. Ang plato ko ay dumulas pa kaliwa. Ang plato niya ay dumulas pa kanan. 3 segundo. Nang lumingon siya pabalik, hinihiwa ko na ang dating parte niya, ang malinis na karne. Hindi niya napansin. Bakit naman niya mapapansin? Sa isip niya, isa lang akong hangal na matandang kumakain ng kanyang huling hapunan. Alam mo, Stanley, sabi ko, dahan-dahang umunguya. Naiisip kong i-update ang aking huling habilin. Siguro dapat ko itong pag-usapan sa inyo ni Veronica. Nagliwanag ang kanyang mga mata na parang isang slot machine na tumama sa jackpot. Maganda yan, Francisco. Magandang-maganda. Dapat talaga nating pag-usapan yan. Tumango ako, pinapanood siyang kumain. Kalahati na niya ang nakakain sa bahaging may lason. Aabutin ng 30 hanggang 40 minuto bago tuluyang tumalab ang diazepam. Kamusta ang trabaho? Ayos lang, ayos lang. Nakabenta ng 3 sasakyan noong nakaraang linggo. Isang kasinungalingan. Narinig ko ang kanyang manager na nagbabantang sisantihin siya 2 araw na ang nakalipas. Nag-usap kami tungkol sa mga simpleng bagay. Ang yoga classes ni Veronica, ang mga rosas na kailangang gupitan.
Halos parang isang normal na hapunan ng pamilya kung hindi mo papansinin ang tangkang pagpatay. Sa ika-33 minuto, ibinaba ni Stanley ang kanyang tinidor. Parang nahihilo ako. Masyadong maraming alak, mungkahi ko. Siguro. Kinuskus niya ang kanyang sentido, umiikot ang paningin ko. Minuto 37. Naging utal ang kanyang mga salita. Veronica, hindi maganda ang pakiramdam ko Stanley, tumaas ang boses niya. Anong nangyayari? Sinubukan niyang tumayo, ngunit isang paa pa lang ang naitatayo niya nang bumigay ang kanyang mga tuhod. Napakapit siya sa gilid ng mesa, hirap sa paghinga. Dapat ba akong tumawag ng tulong? Tanong ni Veronica. Inilabas ko ang aking telepono nang may pagkalkula. Marahil ay angkop na tumawag sa 911. Bumagsak si Stanley pabalik, ang kanyang ulo ay nakalaylay. Ang kanyang paghinga ay malalim at regular. Ang pagkasedate na tulog na dulot ng benzodiazepines. Hindi mapanganib para sa isang taong kaedad at kataba niya. Hindi comfortable. Nakakahiya kapag dumating ang mga paramedic, ngunit hindi nakamamatay. Umiiyak si Veronica, inaalog ang balikat ni Stanley. Gising, Stanley. Gising. Tumawag ako, ibinigay ang address, ipinaliwanag na ang aking manugang ay tila nagkaroon ng reaksyon sa hapunan. Tinanong ng operator kung humihinga siya. Kinumpirma ko. Papunta na raw ang mga paramedic. Dumating ang mga paramedic sa loob ng 12 minuto. Sinuri nila ang kanyang vitals, nagtanong, at isinakay siya sa stretcher. Nagpumilit si Veronica na sumama. Francisco, pwede bang ikaw na ang magligpit? Tanong niya sa pinto, tumutulo ang kanyang maskara. Tatawag ako mula sa ospital. Siyempre, anak. Huwag kang mag-alala. Nagsara ang pinto. Natahimik ang bahay. Nakatayo ako sa aking silid kainan, nakatingin sa 2 plato. Ang hapunan na pinagpalit ko. Ang lason na aking naiwasan. Sa loob ng 42 taon, isa akong parmasyotiko. Tinulungan ko ang mga tao. Sinukat ang mga gamot upang pagalingin sila, pagaanin ang kanilang sakit, iligtas ang kanilang buhay. Ngunit natutunan ko rin ang madilim na panig ng bawat gamot. Bawat gamot na kayang magpagaling ay kaya ring manakit. Nasa dosis, intensyon, at kaalaman lang ang lahat. May mahalagang bagay na itinuro sa akin si Stanley de Guzman. Sa sarili kong bahay, sa sarili kong hapag, nasa panganib ako. At sa unang pagkakataon sa loob ng 68 taon, may naramdaman akong nagbago sa loob ko. Hindi ako natakot. Ako ay nagkalkula. Ang mga paramedic ay umalis ng 8 oras 47 minuto tiningnan ko ang aking relo, sinimulan ang isang mental na timeline. Nilinis ko ang kusina ng maayos, ngunit walang itinapon. Ang mga plato ay inilagay sa magkahiwalay na paper bag, may label at petsa, ang bote ng alak, ang natirang baka, lahat ay potensyal na ebidensya. Pagsapit ng hating gabi, hindi pa rin tumatawag si Veronica. Umupo ako sa aking study at nagsimulang mag-alala. 3 buwan na ang nakalipas, Marso, ang paborito kong alak, isang mamahaling red wine, ay may kakaibang lasa, mapait, metaliko. Itinapon ko ito sa lababo, inakalang sira lang ang tapon, ngunit nag-alok si Stanley na ayusin ang aking koleksyon ng alak noong linggong iyon. 1 oras siyang nanatili sa cellar, di umano'y inaayos ang mga bote ayon sa alpabeto. Pumunta ako sa wine cellar, kinuha ang mga bote mula sa likurang hilera. 3 sa mga ito ay may mga tapon na bahagyang nakaangat, na para bang tinanggal at ibinalik. Binuksan ko ang isa, na amoy ang parehong metalikong lasa. Itinapon ko ito at gumawa ng tala. Pananabotahe sa alak. Marso 2025. Maraming bote. Abril. Kinorner ako ni Stanley sa kusina. Francisco, ilang taon mo nang iniinom yang mga gamot mo? Yung kaibigan ko noong college, parmasyotiko na ngayon. Pwede niyang suriin ang mga reseta mo, bigyan ka ng mas moderno. 5 taon ko nang iniinom ang parehong gamot sa high blood. Epektibo ito. Ngunit nagpumilit si Stanley. Sa huli pumayag ako. Kinuha niya ang mga bote ng gamot ko, ibinalik pagkatapos ng 3 araw na may mga bagong label. Hindi ko kailanman ininom ang mga ito. May mali sa pakiramdam ko. Nakatambak lang ang mga bote sa aking medicine cabinet, nakalimutan na. Kinuha ko ang mga ito ngayon.
Mukhang propesyonal ang mga label, ngunit hindi tugma ang mga tableta. Ang gamot ko ay dapat maliliit at puting tableta. Ang mga ito ay mas malalaki, may ibang coating. Biniyak ko ang isa, tinikman ang napakaliit na bahagi, hindi ito gamot sa high blood. Isang bagay na nagpabilis ng tibok ng puso ko. Ibinuga ko ito. Nagmunog ng mabuti. Gumawa ng isa pang tala. Pananabotahe sa gamot. Abril 2025. Hindi kilalang pinalit. Mayo. Nagtatanong si Stanley tungkol sa aking huling habilin habang nag-aalmusal. So, Francisco, nakaayos na ba ang lahat? Kung may mangyari sa'yo, siguradong maalagaan si Veronica. Akala ko'y nagiging maalalahanin lang siya. Ngayon, naririnig ko ang tunay na tanong. Ano ang mapapala namin? Nag-buzz ang telepono ko ng 1 oras 47 minuto si Veronica. Dad. Magiging okay si Stanley. Sabi ng mga doktor, nagkaroon lang siya ng reaksyon. Overnight lang siya. Anong klaseng reaksyon? Hindi sila sigurado. May kinalaman daw sa elevated levels. Tinanong nila kung anong kinain niya. Sabihin mo ang totoo. Siya ang nagluto ng hapunan. Yun ang sinabi ko. Iniisip nila na baka sira ang karne. Ang sirang karne ay hindi nagdudulot ng benzodiazepine toxicity. Kailan ka uwi? Siguro sa umaga. Pakilok na lang ng pinto. Nagawa ko na. Magpahinga ka na. Binaba niya ang tawag. Nakaupo ako sa dilim, nabubuo ang mga piraso ng palaisipan. Hindi ito bigla ang desisyon. Ito ay planado. Ang alak ay pagsubok. Ang pagpapalit ng gamot ay isang mas mabagal na paraan. Ngayong gabi ang direktang pagtatangka. At si Veronica, ang paraan ng hindi niya pagtingin sa aking mga mata sa hapunan, ang pag-alis niya sa mga kwarto kapag pumapasok ako, ang agarang pag-aakala niyang sira ang karne. Kinuha ko ang isang leather na journal, nagsimulang magsulat. Hunyo 15, 2025. 2 oras 15 minuto ang ebidensya, alak Marso. Maraming boteng sinabotahe. Gamot, Abril. Pinalitan ang mga tableta. Hapunan. Hunyo 15. Braised beef. Hinalang may diazepam. Na-ospital si Stanley. Hindi alam ang kaalaman ni Veronica. Napansin ang kahina-hinalang kilos. Patuloy akong nagsulat. Mga oras, petsa, obserbasyon. Si Stanley na gumagawa ng mga gawaing bahay na hindi niya kailanman ginawa. Laging may akses sa aking pagkain, inumin, gamot. Mga tawag sa telepono kung saan bigla siyang tumatahimik kapag pumapasok ako. Mga pabulong na pagtatalo nila ni Veronica. Pagsapit ng 4 oras mayroon na akong 5 pahina. Alas negatibo 6:30 ng umaga, narinig ko ang pagpihit ng susi ni Veronica. Nagkakape ako na parang normal ang lahat. Dad. Mukha siyang pagod. Stable na si Stanley. Nagpapatuloy sila sa mga pagsusuri. Mabuti naman, sabi ko, ipinagsalin siya ng isang tasa. Kinuha niya ito, hinawakan ng 2 kamay. Nagtatanong siya tungkol sa'yo. Ang bait naman niya. Dad, alam kong naging tensyonado ang sitwasyon sa pagitan ninyong dalawa. Talaga ba? Alam mong, pakiramdam ni Stanley, hindi mo siya nirerespeto. Veronica, sa tingin mo ba, nirerespeto ako ni Stanley? Tumingin siya sa malayo. Heto na naman. Stress siya sa trabaho. Ganoon ba? Mahirap ang market ng sasakyan. Bumaba ang mga komisyon niya. Naiintindihan ko. Hindi ko binanggit ang mga utang sa sugal, ang 3,500,000 sa online poker, ang pinaking mortgage application sa bahay ko. Natanggap ko ang sulat mula sa bangko 2 linggo na ang nakalipas. Dapat na akong matulog, sabi ni Veronica, ibinababa ang hindi nagalaw na kape. Sabi nila, pwede na siyang umuwi bukas. Siyempre, magpahinga ka. Nagsimula siyang umakyat sa hagdan, pagkatapos ay huminto. Dad, yung hapunan kanina. Kakaiba ba ang lasa? Hindi, nagsinungaling ako ng maayos. Bakit? Wala lang. May sinabi kasi si Stanley bago siya nawalan ng malay. Aayusin naman yan ng mga doktor. Tumango siya at nawala sa itaas. Nakatayo ako sa aking kusina, napapaligiran ng pamilyang gustong patayin ako,
o hindi kaya'y isang manugang na gustong patayin ako, at isang anak na kasabwat o sadyang nagbubulag-bulagan. Sa loob ng 68 taon, ako ang tagapamayapa, ang mapagbigay na host na hinayaang manirahan sila rito ng libreng upa. Ngunit habang nakatayo sa liwanag ng umaga, may naramdaman akong malamig na tumimo sa aking dibdib. Ginugol ko ang 42 taon sa pag-aaral kung paano nakakasama ang mga gamot. Ngayon, oras na para alalahanin na ginugol ko rin ang 42 taon sa pag-aaral kung paano magdokumento, mag-imbestiga, at magpatunay kapag may nagkamali. Gustong maglaro ni Stanley de Guzman ng parmasyotiko, maghalo ng nakamamatay na cocktail, at ihain ito sa isang matandang lalaking akala niya ay masyadong hangal para mapansin. Ngunit may nakalimutan siya. Hindi ako ordinaryong matandang lalaki. Ako si Francisco Reyes. Nagpatakbo ako ng sarili kong botika sa loob ng 20 taon. Nahuli ko ang pandaraya sa reseta, natukoy ang mga gamot sa black market, nag-report ng 12 ng kaso sa IE, at nagtago ako ng masusing talaan ng lahat. Binuksan ko muli ang journal. Desisyon na ang nabuo. Hunyo 16 na, 2025, 7 oras 15 minuto am. Hindi ako magiging biktima sa sarili kong tahanan. Nagbago na ang laro. Hindi pa lang alam ni Stanley. Lunes ng umaga, Hunyo 16 na. Hindi ako nakatulog pero hindi ako pagod. Ang adrenaline ng pagtuklas ay nagpatala sa aking isipan ng higit pa sa anumang kape. Nagbihis ako ng aking pinakamagandang pantalon at sweater. Ang nag-aalalang biyenan na dumadalaw sa kanyang nagkakasakit na manugang, ang papel na pinagpraktisan ko sa loob ng 6 na taon. Halos walang laman ang parking lot ng ospital ng 10 oras am sumakay ako ng elevator papuntang ika-4 na palapag. Cardiac observation. Doon inilipat si Stanley matapos tumaas ang tibok ng kanyang puso magdamag. Madali kong nahanap ang kanyang silid. Gising siya, nakasandal sa mga unan, maputla ngunit alerto. Nang makita niya ako, may kumislap sa kanyang ekspresyon. Pagkakasala. Takot. Francisco. Paos ang kanyang boses. Hindi mo na kailangang pumunta. Siyempre kailangan. Hinila ko ang isang silya palapit, ginagampanan ang aking papel. Binigyan mo kami ng matinding takot. Kamusta ang pakiramdam mo? Parang nasagasaan ng truck. Hinimas niya ang kanyang dibdib. Sabi nila yung puso ko raw. May kinalaman sa irregular na ritmo. May nakita sila sa blood work ko. Ano ang nakita nila? Bahagyang nanliit ang kanyang mga mata. Hindi pa sila sigurado. Isang uri ng gamot. Tinanong nila kung may ininom ba akong kakaiba. At mayroon ba? Wala. Naging makinis ang pagsisinungaling. Kaya nga nakakapagtaka. Wala akong iniinom na gamot. Tumango ako ng may pakikiramay. Baka may kung ano sa pagkain. Minsan kasi may mga additives ang karne. Baka nga yun. Bahagya siyang nakahinga ng maluwag. Nabanggit din ng mga doktor ang ganoon. Hinayaan kong manahimik ang paligid, pinapanood ang pagbeep ng mga monitor. Akala niya'y ligtas na siya. Akala niya'y isa lang akong hangal na matanda. Hahayaan na kitang magpahinga, sabi ko, tumatayo. May kailangan ka ba? Wala, okay na ako. Dadalhin ni Veronica ang telepono ko mamaya. Naglakad ako papunta sa pinto, pagkatapos ay huminto. Stanley, yung hapunan na niluto mo, yung recipe. Saan mo nakuha? Naging blanko ang kanyang mukha. Online. Sa isang cooking blog. Baka subukan kong lutuin minsan. CJ. Iniwan ko siya roon, naglakad sa pasilyo, at doon ko ito narinig. Francisco Reyes. Lumingon ako. Ang boses ay mula sa isang babaeng naka-scrubs, mga nasa 50 ang edad, na may mababait na mata. Inabot ako ng isang sandali para makilala siya. Gloria Ricardo, sabi ko. Ilang taon na rin. Si Gloria ay isang nurse sa Sri Lucas noong ako pa ang nagsusupply ng mga gamot doon. Nagtulungan kami sa hindi mabilang na pag-verify ng mga reseta. Akala ko pangalan mo yung nasa visitor log, sabi niya, binigyan ako ng mabilis na yakap. Anong dahilan at nandito ka? Yung manugang ko, si Stanley de Guzman. Nagkaroon ng reaksyon kagabi. Bahagyang nawala ang kanyang ngiti, ngunit nahuli ko yon. Stanley de Guzman, room 412. Siya nga.
Sumulyap si Gloria sa pasilyo. Pwede ba tayong mag-usap? Magkape tayo. Halos walang tao sa cafeteria ng ospital. Umupo kami sa isang sulok na booth. 2 tasa ng hindi masarap na kape sa pagitan namin. Anong nangyayari sa bahay niyo? Tanong ni Gloria, mahina ang boses. Anong ibig mong sabihin? Ito na ang pangalawang emergency call mula sa address ninyo sa loob ng 1 buwan. Yumuko siya. Francisco, marahil hindi ko dapat ito sinasabi sa iyo, pero 20 taon na tayong magkakilala. Ang huling tawag ay para sa anak mo. Natigilan ang tasa ng kape sa kalagitnaan ng aking pag-inom. Si Veronica. Mayo 18. Overdose sa sedatives. Diazepam para maging tiyak. Dinala siyang walang malay. Kinailangang ipump ang tiyan niya. Maingat kong ibinaba ang tasa. Hindi niya ito nabanggit. Sinabi niya sa mga staff ng EC na aksidente lang. Uminom daw siya ng kanyang mga tableta, pero nakalimutan niyang nakainom na siya. Nadoble niya ng hindi sinasadya. Naniniwala ka ba roon? Mukhang nababagabag ang ekspresyon ni Gloria. Francisco, 30 taon na akong gumagawa nito. Ang toxicology report ay nagpakita ng mga antas na katumbas ng higit sa doble ng dosis. At ngayon, ang manugang mo ay dumating na may cocktail ng gamot na sinasabi niyang hindi niya ininom. Nag-isip ako ng mabilis, nag-ugnay ng mga piraso. Ano ba talaga ang nasa dugo ni Stanley? Hindi ako makapagbigay ng mga detalye ng walang pahintulot, ngunit nabanggit ng doktor na benzodiazepines, mataas na antas mula sa hapunan kagabi. Hapunan na siya mismo ang naghanda. Lumaki ang mga mata ni Gloria. Francisco, ligtas ka ba sa bahay? Halos matawa ako. Napaka-perpekto ng kabalintunaan. Nag-aalala siya na baka malason ako, hindi niya alam na 2 beses na akong nakaligtas. Nag-iingat ako, sabi ko. Gloria, yung insidente kay Veronica. Sinabi mo Mayo 18. Tama. Kinuha ko ang aking telepono, binuksan ang aking kalendaryo. Ang Mayo 18 ay 3 araw bago nagtanong si Stanley tungkol sa aking huling habilin, 1 linggo bago siya nag-alok na tulungan ako sa aking mga gamot. Malinaw ang pattern. Nagpraktis muna siya kay Veronica, marahil sinadya, marahil aksidenteng na-overdose siya habang sinusubukan ang dosis. Sa anumang paraan, natuto siya mula rito, at pagkatapos ay ibinaling ang kanyang atensyon sa akin. Alam ba ni Veronica na sinasabi mo ito sa akin? Tanong ko. Walang nakakaalam. At sa totoo lang, pwede akong maparusahan dahil sa pagtalakay ng impormasyon ng pasyente. Huminto siya. Ngunit kung may mali, Francisco, kailangan mong malaman. Lubos kong pinasasalamatan yan. Nag-usap pa kami ng ilang minuto, nagkukumustahan, ngunit ang isip ko ay nasa iba ng lugar, nagkakatala ng impormasyon, bumubuo ng timeline. Pag-alis ko sa ospital, iba ang pakiramdam ng sikat ng araw sa umaga, mas matalim, mas nagbubunyad. Dahan-dahan akong nagmaneho pa uwi, pinoproseso ang aking mga nalaman. Hindi biglaan ang ginawa ni Stanley. Nag-eksperimento muna siya sa sarili niyang asawa. Nakita niya kung paano gumagana ang mga gamot, kung gaano karami ang kailangan, kung gaano kabilis tumalab ang mga ito. Walang tao sa bahay nang dumating ako. Nag-iwan ng sulat si Veronica. Pumunta sa butika para sa mga reseta ni Stanley. Babalik na yung hapon. Pumunta ako sa aking study, binuksan ang aking journal, nagdagdag ng mga bagong entry. Mayo 18, 2025. Na-ospital si Veronica dahil sa diazepam overdose. Malamang si Stanley ang may kagagawan. Pagsubok ng dosis. Hunyo 16 na, 2025. Kinumpirma na ang pagkalaso ni Stanley ay benzodiazepines. Parehong gamot na ginamit kay Veronica. Hindi ito biglaan. Ito ay pagpapraktis. Tanong, alam ba ni Veronica ang ginagawa niya sa kanya? Sa anumang paraan, itinago niya ito sa akin. Ang pananahimik na iyon ay nagsasabi ng marami. Sumandal ako, tinitingnan ang mga salitang isinulat ko. Hindi lang ito isang sakim na manugang. Ito ay metodikal, kalkulado. Ginawang test subject ni Stanley de Guzman ang aking anak. At nang maperpekto niya ang kanyang teknik, itinutok niya ito sa akin. Ang tanong ngayon ay, ano ang gagawin ko tungkol dito? Umuwi si Stanley noong Miyerkules ng hapon, Hunyo 18.
Inasikaso siya ni Veronica, inayos sa sopa na may mga unan at kumot. Pinanood ko mula sa pintuan ng aking study. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong ko. Mas mabuti, sabi ni Stanley. Nagbalik na ang kanyang kulay, bagaman maingat siyang gumalaw. Sabi ng mga doktor, kailangan kong magdahan-dahan. Siyempre. At nalaman na nila kung ano ang sanhi ng nangyari. Isang uri ng food poisoning. Sirang karne o kung ano paman. Mabilis na tumango si Veronica. Iyon ang sinabi nila. Francisco, baka dapat nating itapon ang anumang karne sa freezer. Magandang ideya, sang-ayon ko. Nagtama ang aming mga mata ni Stanley sandali at nakita ko ang tanong. Naghihinala ba ako? Binigyan ko siya ng aking pinakamabait na ngiti ng isang lolo. Sa totoo lang, Stanley, habang nagpapagaling ka, may naiisip ako. Nabanggit mo na nahihirapan ka sa trabaho. Nanginginig ang kanyang ekspresyon. Ano? Bueno, dahil sa pagkakasakit mo at sa mga bayarin sa ospital, naisip ko na baka makatulong ako. Paano ka makakatulong? Sa pinansyal hanggang sa makabalik ka sa iyong mga paa. Umupo ako sa armchair. Pamilya naman tayo, di ba? Nagliwanag ang mukha ni Veronica. Dad, napakabait mo. Magkano ang iniisip mo? Maingat na tanong ni Stanley. Depende sa kung ano ang kailangan nyo. Bakit hindi mo ipakita sa akin ang iyong kasalukuyang mga gastusin? Maaari kong tingnan ang iyong budget. Tingnan natin kung saan natin mapapagaan ang bigat. Pinanood ko ang paglalaban ng kasakiman at hinala. Nanalo ang kasakiman. Sige, malaking tulong yan. Mabuti. Kakailanganin kong makita ang iyong mga bank statement, mga bill, para lang magkaroon ng malinaw na larawan. Sige, kukunin ko ang mga yon. Napakadali. Pagsapit ng Huwebes ng umaga, binigyan na ako ni Stanley ng access sa kanyang mga financial record. Akala niya'y makakakuha siya ng libreng pera. Ang totoo, binigyan niya ako ng ebidensya. Ang piniking mortgage application sa bahay ko ay lumitaw sa kanyang email history na may petsang Mayo 25. Nag-apply siya para sa 11,500,000 na pautang gamit ang aking ari-arian bilang kolateral, kumpleto sa tila aking pirma. Ang aplikasyon ay tinanggihan, na flag para sa kahina-hinalang aktibidad. Nagpadala sa akin ng babala ang bangko 2 linggo na ang nakalipas, na binaliwala ko bilang isang scam. Ngayon naintindihan ko na totoo ito. Sinubukan ni Stanley na nakawin ang equity mula sa aking bahay. Dinokumento ko ang lahat. Mga screenshot, mga nakaprint na email. Lumalaki ang paper trail. Ngunit noong Biyernes ng hapon, natagpuan ko ang tunay na smoking gun. May shared computer ang bahay sa den. Napansin kong nagmamadaling isinasara ni Stanley ang mga bintana kapag pumapasok ako kahapon. Karaniwang kilos ng isang may kasalanan. Biyernes, habang wala silang dalawa, umupo ako sa desktop. Ang browser history ay binura, ngunit nakakalimutan ng mga tao ang tungkol sa autosave passwords at cache data. Inabot ako ng 15 minuto para mahanap ang email thread mula kay Stanley de Guzman para kay Veronica Reyes. De Guzman Petsa, Hunyo 2, 2025. Paksa, timeline. Baby, kailangan nating kumilos ng mas mabilis. Nakausap ko ulit yung buyer, yung developer. Interesado pa rin siya sa property sa halagang 48N, pero hindi siya maghihintay lampas Agosto. Kailangan nating isara ito sa lalong madaling panahon. Ang sagot ni Veronica. Paano? Hindi naman aalis si Dad anumang oras. Malusog siya. Stanley. Hindi kong patuloy siyang magkakaroon ng aksidente. Tandaan mo yung sinabi ko tungkol sa mga tableta. Veronica. Stanley. Hindi ko alam kung kaya kong gawin ito. Stanley. Gusto mo bang manatili sa bahay na ito magpakailanman, naghihintay na mamatay siya ng natural habang tayo ay nalulunod sa utang? O gusto mo ang buhay na pinlano natin, ang kondo sa downtown, ang kalayaan, ang pera para sa wakas ay mabuhay tayo? Veronica. Sana lang sana may ibang paraan. Stanley. Wala na. Manahimik ka na lang at hayaan mo akong asikasuhin ito. Bago matapos ang tag-araw, matatapos na ang lahat ng ito. Binasa ko ito ng 3 beses, kinunan ang litrato ang screen, ipinadala ang mga larawan sa aking email, at isinave ang mga ito sa isang ESD drive.
Nakahanap na sila ng buyer. Nagkasundo na sila sa presyo. Naghihintay na lang silang mamatay ako. Ang pariralang magkakaroon ng aksidente ay umalinggaw sa aking isipan, maramihan. Ilang beses nang sinubukan ni Stanley. Sinuri ko pa ang mga email na bumabalik ng ilang buwan. Natagpuan ang isa pang thread mula Abril. Stanley kay Veronica. Nabanggit ng matanda na babaguhin niya ang kanyang huling habilin. Kailangan nating tiyakin na tayo pa rin ang pangunahing benepisyaryo. Pwede mo bang itanong ng kaswal? Veronica kay Stanley. Ayaw niyang sabihin sa akin. Sabi niya ay nakaayos na ang lahat, pero sa tingin ko sa akin din naman mapupunta ang lahat. Wala naman siyang ibang kamag-anak. Stanley. Tiyakin mo. Hindi natin pwedeng ipagsapalaran na iwan niya ito sa isang charity. Nanginginig ang aking mga kamay. Hindi dahil sa takot, kundi sa galit. Ilang buwan na nilang pinaplano ito. Bawat mabuting salita, bawat nag-aalalang tanong, bawat matulunging kilos ay kalkulado, idinisenyo para mapanatili akong sunod-sunuran habang pinaplano nila ang aking kamatayan. Isinara ko ang browser, nilinis ang aking mga bakas, bumalik sa aking study. Ang entry sa journal ay clinical, tumpak. Hunyo 20, 2025. Kinumpirma ng ebidensya sa email ang premeditation. Si Stanley at Veronica ay nagpaplanong patayin ako sa loob ng ilang buwan. May buyer na para sa bahay sa halagang 48 milyon. Timeline ng pagkumpleto sa pagtatapos ng Agosto 2025. Tinukoy ni Stanley ang maraming aksidente. Si Veronica ay kasabwat, nag-atubili, ngunit sa huli ay sumang-ayon. Motibo sa pananalapi. Mga utang sa sugal ni Stanley. Gusto ni Veronica ng kalayaan sa isang kondo sa downtown. Tinitingnan nila ako bilang isang hadlang na dapat alisin. Sumandal ako, tinitingnan ang ebidensyang aking naipon. Ang journal, ang mga screenshot, ang mga larawan ng sinaboting alak at peking gamot, ang mga pineking dokumento ng mortgage, ang mga email na nagpaplano ng aking pagpatay. Sapat na ito para pumunta sa pulisya, marahil sapat na para sa isang pag-aresto. Ngunit may pumipigil sa akin. Ginugol ni Stanley at Veronica ang ilang buwan sa pagpaplano laban sa akin. Nagpractice sila kay Veronica mismo. Nilaso nila ang aking pagkain, alak, gamot. Pineki nila ang aking pirma, sinubukang nakawin ang aking tahanan, at walang pasensyang hinintay ang aking kamatayan. Lahat habang nakatira sa ilalim ng aking bubong, kumakain ng aking pagkain, tinatanggap ang aking kabutihang loob. At akala nila'y masyado akong matanda, masyadong hangal, masyadong mapagtiwala para mapansin. Tiningnan ko ang aking chess set, ang laro na iniwan naming hindi tapos ni Victor. Sa chess, hindi ka lang basta tumutugon. Inaasahan mo ang susunod na galaw. Naglalagay ka ng mga bitag. Isinasakripisyo mo ang mga piyesa para makakuha ng posisyon. At kapag tama na ang sandali, sumusugod ka. Ginawa na ni Stanley at Veronica ang kanilang mga galaw. Ipinakita na nila ang kanilang estratehiya. Ngayon, ako naman. Kinuha ko ang aking telepono, nag-scroll sa isang numero na matagal ko nang hindi tinatawagan. Si Attorney Enrique Flores, isang tax attorney. Nagtrabaho kami ng magkasama noong ibenta ko ang aking botika. Henry, si Francisco Reyes ito. Kailangan ko ng tulong mo sa isang bagay. Kailan tayo pwedeng magkita? Ang laro ay hindi na tungkol sa kaligtasan. Ito ay tungkol sa katarungan. At tapos na akong magdepensa. Ang linggo pagkatapos matagpuan ang mga email na iyon ay ang pinakamahabang linggo ng aking buhay. Hunyo 21 hanggang 27. 7 araw ng pagkukunwaring normal ang lahat habang nakatira kasama ang mga taong gustong pumatay sa akin. Mabilis na nakabawi si Stanley, masyadong mabilis. Pagsapit ng Lunes, bumalik na siya sa dati, nakahiga sa aking sopa, kumakain ng aking pagkain, pinaplano ang aking pagpanaw. Ginampanan ko ang aking papel ng perpekto. Ang nag-aalalang biyenan, ang mapagbigay na host, ang hangal na matandang walang hinala. Ngunit nagmamasid ako, laging nagmamasid. Martes ng umaga, kakaiba ang lasa ng aking tsaa. Hindi lasang lason, kakaiba lang. Itinapon ko ito sa lababo nang walang nakatingin. Miyerkules, ang aking pang-araw-araw na bitamina ay mukhang medyo iba. Ibang laki, ibang coating. Hindi ko ito ininom. Sa halip, isinilid ko ito sa isang evidence bag, may label at petsa.
Huwebes, nagkaroon ako ng pantal mula sa hand soap sa aking banyo. Hindi ang karaniwang brand, bagaman pareho ang hitsura ng bote. Sinuri ko ang mga sangkap. 3 kemikal ang pinalitan. Lahat ay nakakairita sa balat. Nagiging malikhain sila o desperado. Pagsapit ng Biyernes, Hunyo 27, nakadokumento ako ng 7 magkakaibang pagtatangka. Maliit na bagay, banayad na bagay, ang uri na magpapahina sa isang ordinaryong 68 taong gulang hanggang sa sumuko ang kanyang katawan. Ngunit hindi ako ordinaryo at hindi ako susuko. Noong gabing iyon, lumabas si Stanley mula sa kusina na may pamilyar na ngiti. Francisco, tawag niya, napakasama ng pakiramdam ko sa mga nangyari sa pagitan natin, kaya nagluto ako ng hapunan, isang handog ng kapayapaan. Lumitaw si Veronica sa likod niya, ang kanyang ekspresyon ay maingat na neutral. Ang bait mo naman, Stanley. Ito yung parehong recipe, patuloy niya. Yung braised beef. Alam kong pumalpak ako noong huli pero nagpractice ako. Nakuha ko na ngayon. Pumasok ako sa silid kainan, umupo. Mukhang perpekto ang plato. Ang amoy ay malinamnam at sa ilalim nito, ang pamilyar na mapait na amoy ng almendras. Ngunit sa pagkakataong ito, may iba pa, isang bagay na mas matalim, mas kemikal. Digoxin, isang gamot sa puso. Sa tamang dosis, nireregula nito ang ritmo ng puso. Sa maling dosis, pinapatigil nito ang puso ng tuluyan. Kapag isinama sa benzodiazepines, ito ay isang nakamamatay na cocktail na idinisenyo para magmukhang natural na cardiac arrest sa isang matandang lalaki. Natuto si Stanley sa kanyang mga pagkakamali. Hindi lang ito sedation. Ito ay pagpatay. Mukhang masarap, sabi ko, kinuha ang aking tinidor. Talagang inilagay ko ang puso ko rito, sabi ni Stanley. Ang diin sa puso ay hindi aksidente. Umupo si Veronica na may sariling plato, ngunit napansin kong hindi siya kumakain, pinaglalaruan lang ang pagkain. Hindi ka ba gutom, anak? Tanong ko. Kumain na ako kanina, mabilis niyang sagot. Na-late ang tanghalian ko. Siyempre. Alam niya kung ano ang nasa pagkain. Kumakain na si Stanley, sinusubo ang pagkain sa kanyang bibig, ngunit malinis ang kanyang plato. Alam ko sa amoy. Naghain siya para sa sarili mula sa ibang kawali. Stanley, pwede mo bang kunin ang alak? Tanong ko. Yung pino mula sa cellar, sa ilalim na estante, pangatlong boat mula sa kaliwa. Sige, tumayo siya, patungo sa pinto ng basement. Sa sandaling nawala siya sa hagdan, kumilos ako. 3 segundo. Ang plato ko ay dumulas pa kaliwa. Ang kanyang platong may lason ay dumulas pa kanan. Ang malinis kong kubyertos ay ipinagpalit sa kanyang ginamit na. Nang bumalik si Stanley na may dalang alak, hinihiwa ko na ang dating parte niya. Mas masarap nga ito kaysa noong huli, sabi ko. Lumapad ang kanyang ngiti. Salamat, Francisco. Masaya akong nagustuhan mo. Kumain kami ng medyo tahimik. Halos hindi ginalaw ni Veronica ang kanyang pagkain. Mabilis na natapos si Stanley, pagkatapos ay nagpaalam para manood ng telebisyon. Naiwan ako sa mesa, tinitingnan ang orasan. 30 minuto. Ganoon katagal noong huli. Sa ika-28 minuto, narinig ko ang boses ni Stanley mula sa sala. Veronica, kakaiba ang pakiramdam ko. Umatras ang kanyang upuan. Anong problema? Ang dibdib ko. Masikip. At ang ulo ko. Dahan-dahan akong tumayo, naglakad papunta sa pintuan. Maputla si Stanley, isang kamay ang nakadiin sa kanyang dibdib. Dapat ba akong tumawag sa 911? Tanong ni Veronica, tumataas ang boses. Teka lang Naging utal ang mga salita ni Stanley, hindi nakapokus ang kanyang mga mata. Kinuha ko ang aking telepono. Tatawag na ako. Huwag hindi ko Sinubukang tumayo ni Stanley, bumagsak pabalik sa sopa. Ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Umiiyak si Veronica. Anong nangyayari, Stanley? Papunta na ang ambulansya, mahinahon kong sabi. Darating sila sa loob ng 10 minuto. Nakita ako ng mga mata ni Stanley, at sa sandaling iyon, nakita ko ito. Ang pagkaunawa, ang pag-intindi. Alam niya. Alam niya ang ginawa ko. Bumuka ang kanyang bibig, sinubukang bumuo ng mga salita, ngunit walang lumabas kundi isang nahihirapang hininga. Dumating ang mga paramedic sa loob ng 8 minuto.
Nagmamadali silang pumasok na may dalang kagamitan. Mga tanong, sanay na kahusayan. Anong kinain niya? Tanong ng isa. Hapunan, sabi ko. Braised beef. Siya mismo ang naghanda. Isinakay nila si Stanley sa isang stretcher, sinimulan ang isang ikinabit ang mga monitor. Lahat ng kanyang vital signs ay mali. Sir, may ininom po ba kayong gamot ngayon? Tanong ng paramedic kay Stanley. Tumingin sa akin ang mga mata ni Stanley. Hindi siya makapagsalita, ngunit sinabi ng kanyang ekspresyon ang lahat. Wala siyang iniinom na gamot, sabi ni Veronica. Malusog siya. Hindi ko maintindihan. Nagkatinginan ang mga paramedic. Nakikita namin ang mga senyales na katugma ng pagkalason sa droga. Kailangan na namin siyang dalhin ngayon. Inilabas nila siya. Sumunod si Veronica, sumakay sa ambulansya. Nakatayo ako sa aking pintuan, pinapanood ang mga pulang ilaw na nawawala. Pagkatapos ay bumalik ako sa loob, nilinis ang mga pinggan at tumawag. Victor, si Francisco ito. Tandaan mo yung laro nating chess bukas. Baka kailangan nating agahan. May nangyari na sa tingin ko'y magiging interesante para sa'yo. Dumating ang tawag ng 2 oras 17 minuto si Veronica, nanginginig ang boses. Dad, malala. Nasa cardiac intensive care si Stanley. May nakitang mga gamot sa sistema niya. Anong klaseng gamot? Benzodiazepines at isang gamot sa puso. Dad, kinakausap na nila ang pulis. Ang pulis? Sabi nila, kapag may dumating na 2 beses sa loob ng 2 linggo na may pagkalason sa droga, nag-imbestiga sila. Pupunta ako dyan sa loob ng 30 minuto. Tahimik ang hihig ng SVLucas ng 2 oras 45 minuto natagpuan ko si Veronica sa waiting room. Kumalat ang maskara. Nasaan siya? Room 6. Ayaw pa nila akong papasukin. Dad, anong nangyayari? Bago ako makasagot, isang pamilyar na boses ang tumawag sa aking pangalan. Francisco Reyes. Si Victor Santiago, ang aking kasosyo sa chess at kapitbahay, ay naglakad palapit sa akin na nakasibilyan, may badge ng detective na nakasabit sa kanyang sinturon. Victor, nakaduty ka. Tinawagan ako ng espesyal. Ito na ang pangalawang pagkalason mula sa address ninyo sa loob ng 2 linggo. Kailangan nating mag-usap. Lumaki ang mga mata ni Veronica. Hindi naman si Daddy. Ma'am, maghintay po kayo rito. Sininyasan ako ni Victor. Francisco, humanap tayo ng pribadong lugar. Naglakad kami papunta sa isang consultation room. Isinara ni Victor ang pinto. Magsalita ka. Anong nangyayari? Kinuha ko ang aking telepono, binuksan ang dokumentasyon. 3 linggo na ang nakalipas, nagsimula akong makapansin ng mga irregularidad. Kakaiba ang lasa ng alak ko. Sinabotahe ang mga gamot ko. Dinokumento ko ang lahat. Ipinakita ko sa kanya ang mga larawan, petsa, tala, ang sinaboting alak, ang mga peking tableta, ang mga email sa pagitan ina Stanley at Veronica. Naging mas madilim ang ekspresyon ni Victor sa bawat larawan. Sinubukan akong lasunin ni Stanley Weber, mahina kong sabi. 2 beses. Noong Hunyo 15, pinagpalit ko ang aming mga plato. Siya ang napunta sa ospital. Ngayong gabi, sinubukan niya ulit. Parehong resulta. Pinagpalit mo ang mga plato parehong beses. Parehong beses. Francisco, naiintindihan mo ba ang sinasabi mo sa akin? Tinangkang patayin ako ng aking manugang ng 2 beses. Ginamit ko ang aking kaalaman bilang isang parmasyotiko upang protektahan ang aking sarili sa pamamagitan ng paghayaang lasunin niya ang kanyang sarili sa hindi pagkain ng pagkaing may lason. Ang pinili niyang kainin ay desisyon niya. Sumandal si Victor. Komplikado ito. Lalo pang nagiging komplikado. Ipinakita ko sa kanya ang mga pineking dokumento ng mortgage, ang mga email na nagpaplano ng aking kamatayan. Naghihintay silang mamatay ako para maibenta nila ang aking bahay. Nakahanap na sila ng buyer. Nagkasundo na sa presyo. Pinapabilis ni Stanley ang timeline. Binasa ni Victor ang lahat, humigpit ang panga. Kailangan kong makita ang bahay mo. Ang ebidensya mismo. Siyempre. May security footage din ako. May ano ka? Nagpakabit ako ng mga kamera 3 linggo na ang nakalipas. May video ako ni Stanley na sinasabotahe ang aking pagkain, mga gamot, lahat.
Tumayo si Victor. Francisco, hindi ka inaaresto, ngunit isa ka ng saksi sa isang posibleng investigasyon ng tangkang pagpatay. Baka dalawa pa. Naiintindihan ko. At kung susuportahan ito ng ebidensya, makukulong si Stanley Weber ng napakatagal na panahon. Iyon ang inaasahan ko. Naglakad kami pabalik sa waiting room. Agad na tumayo si Veronica. Anong nangyayari, Dad? Anong sinabi mo sa kanya? Ang totoo, simpleng sabi ko. Anong katotohanan? Lumapit si Victor. Ma'am, kailangan ko po kayong tanungin tungkol sa inyong relasyon sa inyong ama at asawa. Namutla ang kanyang mukha. Gusto ko ng abogado. Karapatan niyo yan, ngunit magsasagawa kami ng search warrant sa tirahan sa 2,847 Laurelhurst Drive sa loob ng 1 oras. Tumingin sa akin si Veronica, nagmamakaawa. Dad, pakiusap, sabihin mo lang sa kanila na aksidente lang yon. Hindi niya sinasadyang lasunin ako ng 2 beses, malamig kong sabi. Hindi niya sinasadyang pekiin ang mga dokumento. Hindi niya sinasadyang planuhin ang aking kamatayan sa mga email na yon. Umatras siya. Alam mo ang tungkol sa mga email. Alam ko ang lahat, Veronica. Ang mga peking gamot, ang sinaboting alak, ang kasunduan sa buyer para sa 48 milyon. Alam kong alam mo ang ginagawa ni Stanley, at hinayaan mo lang itong mangyari. Tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Hindi. Hindi ko akalain na gagawin niya talaga. Pinili mo na ang iyong panig noong nanahimik ka, sabi ko. Noong pinanood mo siyang ihanda ang unang hapunan at walang sinabi. Nagtatala si Victor. Elres de Guzman, anumang sinasabi ninyo ay maaaring gamitin sa korte. Lubos kong iminumungkahi na makipag-usap kayo sa isang abogado. Isang doktor ang lumabas mula sa li. Pamilya ni Stanley de Guzman? Kami po, sabi ni Veronica, pinupunasan ang kanyang mga mata. Stable na si Emer de Guzman ngunit kritikal. Natukoy na namin ang mga substance, diazepam at digoxin, parehong nasa potensyal na nakamamatay na dosis. Kailangan naming malaman kung paano niya ito nainom. Nagluto siya ng hapunan, sabi ko, braised beef. Siya mismo ang naghanda. Mukhang naguguluhan ang doktor. Nilason niya ang sarili niya. Tila ganoon, sabi ni Victor, bagaman iyon ang aming inaalam. Nag-buzz ang aking telepono. Si Attorney Henry Flores, ang aking abogado. Kailangan kong tumawag, sabi ko kay Victor. Bilisan mo. Lumabas ako sa pasilyo, tinawagan si Henry. Francisco, natanggap ko ang mensahe mo. Sabihin mong hindi mo ginawa ang iniisip ko. 2 beses kong ipinagtanggol ang aking sarili, at ngayon kailangan ko ng legal na representasyon. Kailangan mo ng criminal defense attorney. Hindi, kailangan kong mag-file ka ng mga papeles. Gusto kong kasuhan si Stanley Weber ng tangkang pagpatay. Gusto kong imbestigahan ang mapanlinlang na mortgage, at gusto ko ng restraining order laban kina Stanley at Veronica na epektibo kaagad. Mahabang katahimikan. May ebidensya ka. Sangkatutak kasama ang video. Kung gayon, hindi tayo magdedepensa. Susugod tayo. Eksakto. Pagbalik ko, nasa telepono si Victor. Mag-isang nakaupo si Veronica, nakatingin sa kawalan. Francisco, sabi ni Victor, tinapos ang kanyang tawag. Kailangan mong sumama sa istasyon. Magbigay ng formal na pahayag. Dalhin mo lahat ng ebidensya mo. Siyempre. At Francisco, ibinaba niya ang kanyang boses. Chess, bukas ng gabi. Halos ngumiti ako. Gusto ko yan. Habang naglalakad ako papunta sa exit, tinawag ako ni Veronica. Dad, teka. Pakiusap. Patawarin mo ako. Huminto ako, humarap sa kanya. Patawad din, Veronica. Patawad dahil naging isang taong hindi ko na makilala. Patawad dahil mas mahalaga ang takot mong mag-isa kaysa sa buhay ng iyong ama. Hindi ganoon yun eh. Ganoon yun. At ngayon, magkakaroon ka ng maraming oras para pag-isipan ito. Iniwan ko siyang umiiyak doon habang ang kanyang asawa ay lumalaban para sa kanyang buhay mula sa sarili niyang lason. Hindi laging matamis ang katarungan, ngunit ito ay kailangan. Lunes ng umaga, Hunyo 30. Ang opisina ni Atty. Henry Flores ay nasa pinakamataas na palapag ng isang gusali sa downtown.
10 taon ko nang kilala si Henry mula noong inasikaso niya ang mga implikasyon sa buwis ng pagbebenta ng aking botika. Francisco, sabi niya, sinusuri ang ebidensya. Komprehensibo ito. 42 taon bilang parmasyotiko ang nagturo sa akin na idokumento ang lahat. Naiintindihan mo ba ang ginagawa natin? Hindi lang ito pagsasampa ng kaso. Ito ay isang ganap na digmaan. Mabuti. Iyon mismo ang gusto ko. Kumuha si Henry ng isang legal pad. Magfa-file tayo ng 3 magkakahiwalay na aksyon. Una, mga kasong kriminal para sa tangkang pagpatay. Pangalawa, isang kasong sibil para ipawalang bisa ang mapanlinlang na mortgage application. Pangatlo, isang restraining order. Gaano katagal? Restraining order sa loob ng 48 oras. Ang kasong kriminal ay aabutin ng ilang buwan. Ang kasong sibil, siguro 6 na linggo. Nasa ospital pa si Stanley. Nasa ilalim ng police observation. Naglagay si Victor ng bantay sa kanyang pinto. Paano si Veronica? Lumambot ang ekspresyon ni Henry. Anak mo siya, Francisco. Sigurado ka bang gusto mo siyang isama sa restraining order? Alam niya. Tumulong siyang planuhin ito. Pinili niya si Stanley. Kaya, isasama natin siya. Gumawa siya ng isa pang tala. Nabanggit mo ang isang pangalawang ari-arian. Isang commercial building sa may Ortigas. Pinapaupahan ko sa isang chain ng botika. Kumikita ng 260,000 bawat buwan. Hindi alam ni Stanley at Veronica ang tungkol dito. Hindi ko kailanman nabanggit. Umiti si Henry ng may kabigatan. Mabuti. Nagbibigay ito sa atin ng leverage. Ginugol namin ang 3 oras sa pagdaan sa bawat detalye. Ang mga email, ang mga piniking dokumento, ang security footage. Isang tanong, sabi ni Henry. Pinagpalit mo ang mga plato parehong beses. Maaaring sabihin ng isang piskal na pwede mo namang hindi na lang kinain ang pagkain. Pwede sana, pero mawawala ang pruweba ko. Itatapon niya ang ebidensya. Kaya, hinayaan mo siyang lasunin ang sarili niya. Hinayaan ko siyang kainin ang inihanda niya 2 beses. Sumandal si Henry. Brilyante. Hindi ka naglaso ng sinuman. Tinanggihan mo lang na malason. Ang nangyari kay Stanley ay sarili niyang gawa. Eksakto. Pero Francisco, lalaban si Stanley. Malubhang pagkabilanggo ang kinakaharap niya. Nagiging desperado ang mga tao. Hayaan mo siyang lumaban. May ebidensya ako. Maaaring questionin ang ebidensya. At malamang na tumestigo si Veronica laban sa iyo. Mas masakit iyon kaysa sa inaasahan ko. Nagawa na niya, di ba? Nabanggit ni Victor na sinubukan kanyang sisihin sa ospital. Tumayo ako, naglakad papunta sa bintana. Ang lungsod ay nakalatag sa ibaba. I-file mo lahat, sabi ko. Lahat ng 3 aksyon ngayon. Ihahanda ko ang mga papeles bago matapos ang araw. Tumunog ang telepono ko. Si Victor. Francisco, nasa opisina ka ba ni Henry? Anong problema? Gising na si Stanley at nagsasalita. Humihingi siya ng abogado. Si Attorney Marco Valdez. Nagbago ang ekspresyon ni Henry. Marco Valdez, tanong niya. Kilala mo siya, tanong ko. Criminal Defense Attorney. Mahal, agresibo. Kumunot ang noo ni Henry. Paano siya binabayaran ni Stanley? Matapos ang tawag, tinalakay ni Henry ang estratehiya. Kung kinuha ni Stanley si Marco Valdez, magiging magulo ito. May isa pa, sabi ni Henry. Yung commercial property. Dapat nating ilipat ito sa isang trust ngayon. Bago makapag-file ng mga claim ang abogado ni Stanley. Pwede ba nating gawin yan? Kung kikilos tayo ng mabilis. Tinawagan niya si Sarah Benitez. Si Sarah Benitez, ang notaryo na nakatrabaho ko maraming taon na ang nakalipas, ay nakipagkita sa amin sa kanyang opisina. Mahusay siya, walang mga hindi kinakailangang tanong. Pagsapit ng 4 year, ang aking commercial property ay nasa isang irrevocable trust, protektado mula sa mga claim. Noong gabing iyon, umuwi ako sa isang walang laman na bahay. Inalis na ng pulisya ang mga gamit ni Stanley at Veronica bilang ebidensya. Umupo ako sa aking study, nakatingin sa chessboard. Nag-buzz ang aking telepono. Isang text mula kay Veronica.
Dad, pakiusap, pwede nating pag-usapan ito. Pakiusap, huwag mong gawin ito sa amin. Walang bantas. Desperation. Binura ko ito nang hindi sumasagot. Isa pang text. Anak mo ako. Wala ba yung ibig sabihin? I-block ko ang kanyang numero. Martes ng umaga, Hulyo 1. Tumawag si Henry. Aprobado ang restraining order. Epektibo kaagad. Hindi maaaring lumapit sina Stanley at Veronica sa loob ng 150 metro sa iyo o sa iyong ari-arian. Naisampa na ang mga kasong kriminal. Naisampa na ang kasong sibil. Paano ang reaksyon ni Stanley? Ayon kay Victor, ibinato niya ang isang pitsel ng tubig sa dingding. Umiti ako. Mabuti. Francisco, may isa pa. Nag-file ng mosyon si Marco Valdez. Sinasabi niyang biktima si Stanley ng elder abuse. Sabi niya, minamanipula mo raw sila ni Veronica sa isipan. Inorkestra mo raw ang mga insidente ng pagkalason para i-frame si Stanley. Ang kapangahasan ay kahanga-hanga. Sa anong ebidensya? Wala. Pero humihiling siya ng psychiatric evaluation para sa'yo. Hayaan mo siya. Papasa ako sa anumang evaluation na gusto nila. Akala ko yan ang sasabihin mo. Pumayag na ako. Basta't sasailalim din si Stanley sa evaluation. Kailan? Sa susunod na linggo. Independent na psychiatrist na itinalaga ng korte. Noong gabing iyon, dumaan si Victor para sa aming naantalang laro ng chess. Inilipat niya ang kanyang tour. Alam mo ba ang ginagawa mo? Tanong niya. Naglalaro ng chess. Ang ibig kong sabihin kay Stanley sa lahat ng ito. Inilipat ko ang aking reyna, inilagay ang kanyang hari sa check. Pinoprotektahan ko ang aking sarili. Katulad ng ginagawa ko mula pa noong Hunyo 15. Pinag-aralan ni Victor ang board. Naglalaro ka ng mapanganib na laro. Masama ang abogado ni Stanley. Hayaan mo siya. Ang ebidensya ang magsasabi ng lahat. Maaaring baluktutin ang ebidensya. Nagtama ang aming mga mata. Victor, 42 taon kong sinigurado na tama ang mga gamot na nakukuha ng mga tao. Hindi ako nagkamali kahit minsan. Hindi ako magsisimula ngayon. Inilipat niya ang kanyang hari. Mag-ingat ka lang. Checkmate sa 3 galaw, sabi ko. Tiningnan niya ang board, nakita ito, sumuko. Malamig kang maglaro, Francisco. Kapag kailangan lang. Ang kontra-opensiba ni Marcus Webb ay mabilis at brutal. Hulyo 3, pinalabas si Stanley mula sa ospital at agad na nagdaos ng press conference sa mga hagdan ng korte. Pinanood ko ito sa lokal na balita, nakatayo sa aking kusina. Biktima ako ng isang kalkuladong pag-atake ng aking biyenan, sabi ni Stanley, mukhang maputla ngunit determinado. Si Francisco Holmes ay nagsagawa ng isang pattern ng psikolohikal na pang-aabuso laban sa aking asawa at sa akin sa loob ng maraming taon. Tinanong ng reporter ang tungkol sa mga insidente ng pagkalason. Naghanda ako ng hapunan para sa aking pamilya. Sa paanuman, nilagyan ni Francisco ng lason ang pagkain. Naniniwala akong ginawa niya ito para i-frame ako, para magmukha akong mapanganib upang mapaalis niya kami sa bahay. Ganap na pagbaligtad ng katotohanan at kinakagat ito ng mga reporter. Lumapit si Marcus Webb. Mayroon kaming ebidensya na si A. Holmes ay dumaranas ng paranoid delusions. Hinihiling namin ang isang buong psychiatric evaluation at hinihiling sa korte na isaalang-alang kung dapat siyang ideklarang incompetent. Pinatay ko ang AC, tumawag si Henry ilang sandali pagkatapos. Nakita mo. Nakita ko. Karaniwang estratehiya sa depensa. Atakihin ang kredibilidad ng nag-aakusa. Gawin kang magmukhang hindi matatag. Hindi ako hindi matatag. Alam ko. Ngayon, patunayan natin ito. Ang psychiatric evaluation ay nakatakda sa Hulyo 8. AI. Patricia Morgan, mataas ang respeto, ganap na independiyente. Paano si Stanley? Susuriin din siya sa parehong araw, ibang oras. Naging tensyonado ang mga sumunod na araw. Lumabas si Veronica sa lokal na RI, umiiyak, nagsasalita tungkol sa kanyang problemadong ama na nabubuhay sa mga pantasya at hindi matanggap na lumaki na siya. Bawat panayam ay maingat na inorkestra ni Marcus Webb. Bawat isa ay nagpinta sa akin bilang kontrabida. Ngunit mayroon akong isang bagay na wala sila. Pasensya.
Dumating ang Hulyo 8. Ang opisina ni A.I. Morgan ay nasa isang medical building malapit sa ospital. Siya ay nasa unang bahagi ng kanyang 60 na may mababait na mata at isang no-nonsense na kilos. Holmes, magtatanong ako sa iyo ng isang serye ng mga tanong. Sagutin ng tapat. Nag-usap kami ng 3 oras tungkol sa aking karera, ang pagkamatay ng aking asawa 5 taon na ang nakalipas, ang aking relasyon kay Veronica, ang timeline ng mga pangyayari kay Stanley. Ipinakita ko sa kanya ang lahat. Ang journal, ang mga larawan, ang mga email, ang security footage. Bakit ka nagpakabit ng mga kamera? Tanong niya. Dahil naghinala akong nilalason ako at kailangan ko ng pruweba. Bakit hindi ka agad pumunta sa pulisya? Kailangan ko ng ebidensya. Kung wala iyon, salita ko laban sa kanila. Kaya hinayaan mo siyang lasunin ang sarili niya. 2 beses. Pinrotektahan ko ang aking sarili. 2 beses. Ang kinain ni Stanley ay sarili niyang pagpili. Nagtala siya. Sa wakas, isinara niya ang kanyang notebook. Holmes, nagsagawa na ako ng libu-libong evaluation. Wala kang ipinapakitang senyales ng paranoia, delusyon, o kapansanan sa pag-isip. Ang iyong mga aksyon, bagamat hindi kinaugalian, ay nagpapakita ng malinaw, makatwirang pag-isip at pagpaplano. Hulyo 1-0, nag-file ng isa pang mosyon si Marcus Webb, hinihiling na ipagbawal ang security footage, sinasabing ito ay illegal na nakuha dahil hindi pumayag sina Stanley at Veronica na ma-record. Sumagot si Henry, bahay ni Francisco ito, at pinapayagan ng batas ng Pilipinas ang mga may-ari ng bahay na mag-record ng mga aktibidad sa kanilang sariling tirahan. Hulyo 12, inihayag ng opisina ng piskal na isusulong nila ang mga kaso laban kay Stanley. 2 bilang ng tangkang pagpatay, 1 bilang ng pandaraya para sa mga pineking dokumento ng mortgage. Ang sagot ni Stanley, isang press conference kung saan siya ay umiyak, sinasabing siya ay inosente. Tumayo si Veronica sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay. Mas nakabagabag sa akin ang imaheng iyon kaysa sa mga akusasyon. Ang aking anak na nakatayo sa tabi ng lalaking sumubok na pumatay sa akin. Hulyo 15, dumaan si Victor na may dalang balita. Nalaman na namin kung paano binabayaran ni Stanley si Marcus Webb. Paano? Kumuha siya ng pautang. Ginamit ang bahay mo bilang kolateral. Yung mga pineking dokumento. Hindi, iba. Pineke niya ang mga ito pagkatapos niyang mapalabas sa ospital. Idadagdag namin ito sa mga kaso. Kahit na nakaharap sa bilangguan, sinusubukan pa rin niyang nakawin ang aking tahanan. Hulyo 18, preliminary hearing. Umupo ako sa courtroom na pinapanood sina Stanley at Marcus Webb na ipinipresenta ang kanilang kaso. Magaling si Marcus. Ginawa niyang mukhang kaawa-awa si Stanley. Ang desperadong manugang na sumusubok na alagaan ang isang matandang hindi matatag na lalaki. Tumestigo si Veronica. Ang aking ama ay laging kontrolado. Nang pakasalan ko si Stanley, hindi ito kinaya ni Dad. Sinusubukan niya kaming paghiwalayin mula noon. Kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Ngunit inihatid ng may luha at pananalig. Pagkatapos ay ako naman. Giniya ako ni Henry sa ebidensya, ang timeline, ang mga email, ang mga pineking dokumento, at sa wakas, ang security footage. Natahimik ang courtroom habang pinapanood nila si Stanley na maingat na binubuksan ang mga bote ng tableta, dinudurog ang mga ito, inihahalo sa isang sarsa. Malinaw ang timestamp. Hunyo 27, 5:47 minuto tumutol si Marcus Webb, ng atwiran, sinubukang ipagbawal ito. Ibinasura ito ng hukom. Ang footage ay katanggap-tanggap. Magpatuloy. Marami pang footage. Si Stanley na sinasabotahe ang mga bote ng alak, pinapalitan ang mga gamot, nagdaragdag ng kung ano sa isang bareta ng sabon. Nang matapos ito, tiningnan ko si Stanley. Pula ang kanyang mukha, nakakuyom ang panga. Nagsalita ang hukom. Batay sa ebidensyang ipinakita, nakikita kong may sapat na batayan para ituloy ang paglilitis. Yeo. Di Guzman, mananatili kang malaya sa piyansa, ngunit may electronic monitoring. Ang petsa ng paglilitis ay itinakda sa Agosto 15. Habang paalis kami sa korte, hinarang kami ni Marcus Webb. Reyes, handa ang aking kliyente na pag-usapan ang isang settlement. Walang settlement, sabi ko. Hindi mo pa naririnig ang mga tuntunin. Hindi ko na kailangang marinig.
Tinangkang patayin ako ni Stanley ng 2 beses. Walang settlement para doon. Malamig ang ngiti ni Marcus. Magkita tayo sa korte kung gayon. At Reyes, sana handa ka na dahil dudurugin ko ang bawat piraso ng ebidensya mo. Sa oras na matapos ako, iisipin ng hukom na ikaw ang kriminal. Pumagit na si Henry. Tapos na tayo rito, Marcus. Habang papalayo kami, may naramdaman akong nagbago. Hindi na ito tungkol sa katarungan lang. Ito ay tungkol sa pagkapanalo ng buo. Ganap. At handa na ako. Agosto 15, 2025. Puno ang courtroom. Ginawa ni Marcus Webb itong isang media circus, ipininta si Stanley bilang biktima ng isang paranoid na matanda. Ngunit babaguhin ko ang naratibo. Umupo si Attorney Henry Flor sa tabi ko. Handa ka na? Handa na ako mula pa noong Hunyo 15. Pumasok ang hukom. Si Judge Catalina Morales, 62, mahigpit ngunit patas. Umupo si Stanley sa mesa ng depensa kasama si Marcus Webb, mukhang mas payat, mas maputla. Kitang-kita ang electronic monitor sa kanyang bukong-bukong. Umupo si Veronica sa gallery sa likod niya, magkahawak ang mga kamay. Ang piskal, si Daniel Chen, ay ipiniresinta ang ebidensya ng maayos, ang security footage, ang mga piniking dokumento, ang mga email, ang mga ulat sa toxicology mula sa parehong pagkakaospital. Patuloy na tumutol si Marcus Webb, ngunit paulit-ulit siyang ibinabasura ni Judge Morales. Pagkatapos ay oras na para sa mga saksi. Tumayo si Henry. Your Honor, nais naming magpresenta ng ebidensya tungkol sa karakter at sitwasyong pinansyal ni Reyes. Magpatuloy. Bumukas ang mga pinto ng courtroom. Pumasok si Roberto Chan, presidente ng Pacific Northwest Pharmacies. 70 taong gulang, kulay pilak ang buhok, perpektong nakasuot ng suit. Tuminala si Stanley. May ibinulong siya kay Marcus Webb. Chan, sabi ni Henry, maaari mo bang ipaliwanag ang iyong relasyon kay Francisco Reyes? Kami ni Francisco ay magkasosyo sa negosyo sa loob ng 10 taon. Nang ibenta niya ang kanyang botika noong 2015, inalok ko siya ng 15% equity sa Pacific Northwest Pharmacies. Nagpapatakbo kami ngayon ng 43 na lokasyon sa buong bansa. At ang kasalukuyang halaga ng stake ni Reyes, humigit kumulang 70 milyon. Nagkagulo ang courtroom. Pinanood kong mamutla ang mukha ni Stanley. Napanganga si Veronica. Tumayo si Marcus Webb. Objection. Ito ay walang kaugnayan. Your Honor, sagot ni Henry. Ikinatwiran ng depensa na lumala ang kalagayan ng isip ni Reyes dahil sa stress sa pananalapi. Ipinapakita nito na wala siyang ganoong stress. Overruled. Magpatuloy. Nakita ko noon ang sandali na naintindihan ni Stanley. Hinahabol niya ang 50 milyon, nagpaplano ng pagpatay, isinasapanganib ang lahat habang ako ay nakaupo sa mahigit 1 milyong hindi niya alam na umiiral. Ang ganda ng kabalintunaan. Salamat, Chan. Ngunit hindi pa kami tapos, Your Honor. Mayroon pa kaming isang saksi, isang taong kinuha ng depensa. Tumingin si Marcus Webb. Ano? Bumukas ang mga pinto. Isang lalaking nasa 40, kinakabahan, pinagpapawisan. Tomas Garcia, pribadong investigador. Garcia, kinuha ka ba ni Stanley de Guzman noong Marso? Para sa anong layunin? Gusto niyang maghanap ng dumi tungkol kay Francisco Reyes, hanapin ang anumang maaaring gamitin laban sa kanya. Utang sa sugal, mga babae, mga problemang pinansyal. At may nahanap ka ba? Wala. Malinis si Reyes. Anong sumunod na nangyari? Kumuha si Tomas ng isang folder. Noong Abril, tumawag ulit si de Guzman, nagtanong kung may kilala akong kayang mameke ng mga dokumento. Sabi ko wala. Pagkatapos ay nagsimula siyang magsalita tungkol sa pagpapabilis ng mga bagay-bagay na ang paghihintay sa natural na sanhi ay masyadong matagal. Natahimik ang courtroom. Nagpaliwanag ba siya? Sinabi niya at quote, mas matibay ang matanda kaysa sa inaakala ko. Baka kailangan kong tulungan ang kalikasan. Nang tanungin ko kung ano ang ibig niyang sabihin, sinabi niyang nakaisip siya ng paraan gamit ang gamot. Doon ko nalaman na kailangan ko ng lumayo. Anong ginawa mo? Nirecord ko ang aming mga usapan, lahat ng mga ito.
Pagkatapos ay kinontak ko si Reyes at ibinigay ang lahat. Ayaw kong maging kasabwat sa pagpatay. Iniharap ni Henry ang mga recording bilang ebidensya. Pinatugtog ito ng bailiff. Puno ng boses ni Stanley ang silid. Kailangan kong matapos ito bago mag-Agosto. May buyer na kami. 48 milyon pero hindi ko kayang hintayin na mamatay ng natural ang matandang hukluban. Gumagawa na ako ng isang pharmaceutical solution. Napasinghap si Veronica. Nakatayo si Marcus Webb. Your Honor. Ang mga recording na ito ay nakuha ng taong kinuha ng iyong kliyente, malamig na sabi ni Judge Morales. Overruled. Nanginginig si Stanley, pula ang mukha, nakakuyom ang mga kamay. Yumuko siya kay Marcus, nagmamadaling bumulong. Tumayo si Marcus. Your Honor, nais ng aking kliyente na pag-usapan ang isang plea agreement. Sigurado akong gusto niya, sabi ni Judge Morales. Ngunit pakinggan muna natin ang natitira. Ipinresinta ng piskal ang lahat. Ang mga piniking mortgage application, ang mga email chain sa property buyer, ang timeline na nagpapakita ng lumalaking utang sa sugal ni Stanley. Pagkatapos ay ako naman ang tumayo sa witness stand. Giniya ako ng piskal dito, ang aking karera, ang aking kaalaman sa mga gamot, kung paano ko nakilala ang mga benzodiazepines, ang desisyon na pagpalitin ang mga plato. Bakit hindi ka nalang tumangging kumain? Dahil kailangan ko ng pruweba. Kung tumanggi ako, itatapon ni Stanley ang ebidensya at susubukan ulit. Sa pagpapalit ng mga plato, pinrotektahan ko ang aking sarili at naidokumento ang kanyang intensyon. Si Marcus ay nag-cross-examine sa akin ng agresibo, sinubukang ipinta ako bilang isang mapanlinlang na utak. Hindi ba totoo na pwede ka namang tumawag na lang sa pulis? At sasabihin sa kanila ang ano? Na baka pinaplano ng aking manugang na lasunin ako. Kung walang ebidensya, wala silang gagawin. Kaya, hinayaan mo siyang lasunin ang sarili niya ng 2 beses. Hinayaan ko siyang kainin ang inihanda niya ng 2 beses. Ang lason ay kanyang pagpili, hindi sa akin. Sinubukan ni Marcus ng 1 pang oras, ngunit hindi niya natinag ang aking testimonya. Masyadong matibay ang ebidensya. Hindi na kailangan ni Judge Morales ng mahabang deliberasyon. Stanley de Guzman, mangyaring tumayo. Tumayo si Stanley sa nanginginig na mga binti. Batay sa ebidensyang ipinakita, nakikita ko ang probable cause para sa lahat ng mga kaso, 2 bilang ng tangkang pagpatay, maraming bilang ng pandaraya at pameke. Ang piyansa ay binabawi. Ikaw ay agad na dadalhin sa kustodya. 2 opisyal ang lumapit kay Stanley. Tumingin siya kay Veronica, desperado. Tumingin siya sa malayo. Habang pinupusasan siya, nawala ang kontrol ni Stanley. Kababaliwan ito. Niloko tayong lahat ng matandang yan. Yeo. De Guzman, matalas na sabi ni Judge Morales, iminumungkahi kong isave mo ang iyong lakas para sa paglilitis, kung saan malamang na mahatulan kang nagkasala at masentensyahan ng malubhang pagkabilanggo. Dinala siya palayo, patuloy pa rin sa pagprotesta. Pinanood ko siyang umalis at wala akong naramdaman kundi malamig na kasiyahan. Oktubre 12, 2025. 2 buwan matapos ang pagdinig, si Stanley de Guzman ay nasentensyahan ng 12 taon sa bilangguan. 3 araw ang itinagal ng paglilitis. Mabilis ang naging desisyon ng hukom. Nakatanggap si Veronica ng 3 taong probasyon at 1 restraining order. Ipinagbabawal siyang makipag-ugnayan sa akin o lumapit sa loob ng 150 metro ng aking ari-arian. Ang aking bahay ay nasa isang irrevocable trust na ngayon, protektado mula sa anumang mga claim sa hinaharap. Ang mapanlinlang na mortgage ay pinawalang bisa. Umatras ang sanay buyer nang lumabas ang kwento sa balita. Nakaupo ako sa aking study nang tumunog ang doorbell. Sinuri ko ang security camera na pinanatili kong nakakabit. Nakatayo si Veronica sa aking beranda na may dalang karton na kahon. Halos hindi ko na sana siya pagbubuksan, ngunit nanaig ang aking kuryosidad. Binuksan ko ang pinto, hindi ko siya pinapasok. Dad, sabi niya. Pula ang kanyang mga mata, mas payat ang mukha. Kukunin ko lang ang mga huling gamit ko sa bodega. Sige, 1-0 minuto. Tumango siya, ibinaba ang kahon, lumakad papalampas sa akin. Naiwan ako sa pasilyo, pinapanood siyang kunin ang mga larawan noong bata pa siya, ilang libro, ilang piraso ng alahas mula sa kanyang ina. Nang bumaba siya, dala ang kahon, huminto siya.
Dad, kailangan kong sabihin ito. Nagkamali ako. Natakot ako at naging tanga at hinayaan kong manipulahin ako ni Stanley. Dapat sana'y pinrotektahan kita. Dapat sana'y di. Dapat sana'y naging anak kita. Sa halip, naging kasabwat ka niya. Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang isang pisikal na suntok. Alam ko. Alam kong hindi ko na ito maitatama, pero kailangan mong malaman na hindi ko naiintindihan ang tunay niyang ginagawa. Akala ko'y salita lang, mga pantasya lang tungkol sa pera. Hindi ko akalain na gagawin niya talaga. Sapat na ang alam mo. Alam mo ang tungkol sa unang beses na napunta ako sa ospital. Alam mo ang tungkol sa mga pineking dokumento. Alam mo ang tungkol sa mga plano na ibenta ang aking bahay. At wala kang sinabi. Tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Patawad. Naglakad ako papunta sa kusina, nagsali ng isang tasa ng tsaa. Matatag ang aking mga kamay, malinis ang aking konsensya. Pagbalik ko, nakatayo pa rin si Veronica doon. Pwede ba akong magtanong, mahina niyang sabi. Ano? Alam mo ba? Noong pinagpalit mo ang mga platong iyon, alam mo ba kung anong mangyayari kay Stanley? Tiningnan ko siya. Talagang tiningnan ko siya. Ang babaeng ito na pinalaki ko na naging isang estranghero. Alam na alam ko kung anong mangyayari. Naghanda siya ng lason na layuning pumatay sa akin. Nang kainin niya ito sa halip, dinanas niya ang mga kahihinatnan ng kanyang sariling mga aksyon. Hindi iyon pagpatay, Veronica. Iyon ay katarungan. Pero hinayaan mo siya. Pinrotektahan ko ang aking sarili, iyon lang. Lahat ng nangyari kay Stanley, siya ang gumawa sa sarili niya. Pinunasan niya ang kanyang mga mata. Dinalaw ko siya kahapon sa bilangguan. Hindi maganda ang kalagayan niya. Wala akong pakialam. Gusto niyang humingi ng tawad. Pinakiusapan niya akong tanungin ka kung ikokonsidera mong bisitahin siya. Ibinaba ko ang aking tasa ng tsaa. Mahinang tumulog ang porselana sa platito. Binili ko ang set na ito kasama si Martha 40 taon na ang nakalipas. Ginamit namin ito tuwing linggo ng umaga. Veronica, tingnan mo ako. Ginawa niya. Tinangkang patayin ako ng asawa mo ng 2 beses. Nag-eksperimento muna siya sa'yo, napansin mo man o hindi. Yung pagka-ospital mo noong Mayo, hindi iyon aksidente. Sinusubukan niya ang mga dosis. Namutla ang kanyang mukha. Ano? Sinabi sa akin ng nurse na dinala ka na may malaking overdose ng benzodiazepines. Nagpapractice si Stanley, tinitingnan kung gaano karami ang sobra. At nang malaman niya, ginamit niya ang kaalamang iyon sa akin. Natigilan siya, napakapit sa hamba ng pinto. Hindi sabi niya baka nadoble ko ang pag-inom ng gamot ko nang hindi sinasadya. At naniwala ka sa kanya dahil mas madaling paniwalaan iyon kaysa makita ang katotohanan. Nasira ang isang bagay sa kanya dahil sa pagkaunawa. Napaupo siya sa hagdan, nakasubsob ang ulo sa kanyang mga kamay. Wala akong naramdamang awa, isang malayong kalungkutan lamang para sa anak na nawala sa akin bago pa man magsimula ang lahat ng ito. Sa tingin ko, dapat ka nang umalis, sabi ko. Tumingin siya sa akin, kumalat ang maskara, wasak ang mukha, naghahanap ng anumang bitak sa aking baluti, anumang senyales ng ama na dati umaalo sa kanya. Hindi niya ito matatagpuan. Kinuha ko ang aking tasa ng tsaa, hinawakan ito ng matatag, tinapatan ang kanyang mga mata ng malamig na katapusan. Nakalimutan mo ang isang simpleng katotohanan, mahina kong sabi. Mas marami akong alam tungkol sa mga lason kaysa sa inyong dalawa pinagsama. Ang mga salita ay tumama na parang isang sentensya. Umiwas siya, tumayo, kinuha ang kanyang kahon. Sa pinto, lumingon siya sa huling pagkakataon. Mahal kita, Dad. Hindi mo ako mahal. Kung mahal mo ako, binalaan mo sana ako. Pinrotektahan mo sana ako. Naging anak sana kita sa halip na kasabwat niya. Ang mahal mo ay ang ideya na patatawarin kita at hindi ko iyon gagawin. Umalis siya. Pinanood ko sa bintana habang isinasakay niya ang kahon sa kanyang kotse at umalis. Hindi ko na siya muling nakita. 3 linggo pagkatapos, sumali ako sa isang chess tournament ng mga veterano. Nakuha ko ang pangalawang pwesto, natalo sa isang 74 anyos na retiradong guro na nagngangalang Margaret, na naglaro ng isang mabangis na Sicilian defense. Noong Nobyembre, lumipad ako papuntang Paris, ginugol ang 2 linggo sa pagbisita sa mga museo, pag-inom ng alak na eksakto ang lasa,
pagkain ng mga pagkain inihanda ko sa aking inuupahang apartment. Ginamit ko ang dibidendo mula sa aking mga share sa botika, 3,100,000 sa taong iyon. Perang hindi kailanman nalaman ni Stanley at Veronica na umiiral. Pag-uwi ko, nagpa-frame ako ng isang larawan at inilagay ito sa aking desk. Si Marta at ako 30 taon na ang nakalipas, nakatayo sa harap ng botika na aming itinayo ng magkasama. Marta, sabi ko sa kanyang larawan, nagawa ko. Ligtas ang ating tahanan, protektado ang ating legacy. May natutunan akong mahalagang bagay sa lahat ng ito, isang bagay na sana'y mas maaga kong naunawaan. Ang kabaitan na walang hangganan ay hindi bertud. Ito ay kahinaan. At ang mga maninila tulad ni Stanley at Veronica ay naakit sa kahinaan tulad ng mga pating sa dugo. Masyado akong naging mabait, masyadong matyaga, masyadong maunawain. Ngunit nang itulak nila ako ng husto, nang bantaan nila ang lahat ng itinayo namin ni Marta, ipinakita ko sa kanila ang alam ng isang parmasyotiko na hindi alam ng karamihan. Ang pagkakaiba sa pagitan ng gamot at lason ay nasa dosis lamang. At minsan, ang katarungan ay nangangailangan na hayaan mong matikman ng mga tao ang kanilang sariling timpla. Hinigup ko ang aking tsaa, perpektong timpla, perpektong ligtas, at mumiti. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, paki-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang inyong mga saloobin sa kwentong ito sa mga komento. Para mapakinggan ang susunod na kwento, ay click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.